Alright, welcome back mga ka-Johnny. Andito pong muli ang yung lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang wala. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po kayo. Like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending apps na usapan. So mga ka-Johnny, magandang gabi at please at salamat. Please mag-subscribe kayo at maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik dito sa aking channel at pangako ko sa inyo patuloy tayong gagawa ng mga very informative na mga usapin about sa online lending apps at sa mga karapatan ninyo about sa mga harassment at sa mga ginagawa sa inyo ng mga online lending sa pangabuso nilang pamamaraan ng paniningil ng mga utang sa inyo. At kung kayo man ay nababaon sa utang, tandaan ninyo walang nakukulong sa utang. Paalaala po yan, ha. Mas malaki po ang karapatan ng mga nangutang kaysa doon sa mga pangharas na mga ginagawa ng mga online lending. So yun mga ka-Johnny, meron akong ipapano sa inyo, papabasa. Baka naka-receive na kayo ng ganitong klase sa mga email ninyo. Ito, final notice, schedule for posting your picture for social awareness. Nagbabantayan. Paalala lang, pagbabantayan yung final notice schedule para i-post kayo yung picture nyo doon sa social media. At ipapakita na mga scammer kayo, mga magnanakaw kayo, mga ganon. Tandaan nyo, pagbabantayan yung ganyang klase ng approach sa paniningil. Ito yung sinabi nung sa email. Magandang hapon. Gusto ko ulit ipaalala sa'yo, 3 araw ka ng delay sa utang mo. Lahat ng proof hawak ko na patunay na hindi ka nakikipag-cooperate para mabayaran na ang utang mo. Kahit extension. Ayan yung mga ano niya, mga petsa na kung kailan no answer, uncontacted, call rejected. Hindi ito paninirang puri dahil gusto lang namin ipaalam sa lahat kung anong klaseng tao ka, lalo na dyan sa pinagtatrabahuhan mo. Kasi siya medyo maliit eh. Pagdating sa utang ay at mahirap singilin. At according to Attorney Sam Ferrer, ang pagpo-post ng muka o videos in social media sa mga taong may utang ay walang right mag-demand ng cyber libel dahil isang proof lamang ito ng pagiging irresponsible of his or her responsibility sa kanyang inutangan. Mas okay na din na ipopost ang mga ganitong klaseng tao para hindi na makautang ulit sa iba at makapanloko, kaya kahit na mahalaga ay dapat i-post na para aware at masira ang tiwala ng mga tao sa kanya. So yan, syempre kinuha nila dun sa video nung sa programang Rafi Tulfo in Action nung nandun pa si Atty. Sam Ferrer. Pero yung usapan na yan, nilinawin natin yung kaya yan nabanggit doon sa programang yun ay dahil mayroon magkaibigan na nagkaroon ng utang personal loans, parang ganun, tapos ipinost yata at yun nga nagrereklamo yata ng cyber libel. Pero alam ko si Atty. Sam Ferrer wala na sa Rafi Tulfo in Action, no. Actually pwedeng gawin itong reaction videos para doon sa ano eh. Ang tanong, tama ba yun? Talaga bang tama yung sinabi ni Atty. Sam Ferrer? Kasi para sa akin medyo mas malaki ang rights talaga ng mga borrower. At yung sinasabi niya responsible at hindi pasok sa cyber libel, sinasabi, alamin natin sa ibang abogado kung ano ba talaga ang pasok dito sa ganitong klase ng kaso, kung dapat ka bang ipahiya o i-post sa social media kung hindi ka makabayad ng utang mo. So welcome back. Ito yung ating hinanap na ibang attorney about this case doon sa sinasabi nga na pwede raw ba i-post sa social media yung mga taong hindi nakapagbayad ng utang. So ito, ayon kay Attorney Dong, itanong mo kay Attorney Dong, umutang pwede i-post sa Facebook. So may tanong dito, ayon sa kanya, hello po Attorney Dong, ilalapit ko rin po sana ang problema ko about sa umutang sa akin March 10, 2023, bago lang, this year lang. Nang hihiram po ng 7,000, kailangan lang daw ng anak ng pang-tuition. Sabi po niya na ibabalik din next week kapag nakuha na nila yon. Hinihintay nilang pera na na-delay din. At nagsabi pa na kahit daw po i-post ko sila sa Facebook, kapag hindi po siya nakabayad ay okay lang. Nakuha niya tiwala ko dahil sa sinabi niyang yan. Dumating po due date niya, wala pong paramdam hanggang mag 2 weeks na.
Ayan, sinasabi ko sa inyo ha, personal na utang ito, hindi po ito sa OLA. Iba kasing usapin pag tungkol sa online lending apps. Ang ibig sabihin sa ibang usapin sa online lending apps, kasi ang online lending apps talagang harassments po yan at saka talagang puro unfair debt collection na ginagawa. Ito kasi magkaibigan o magkakilala. Kaya medyo ibang usapin din yung kanilang dapat na gawin. Pero magkapares lang ito, bawal pa rin mag-post. Ipakita natin yung kasunod na tanong nun. Noong time po na nagulat ako, nangako na huhulog-hulugan niya, kinabukasan sa araw na iyan, may magbabayad daw siya sa kanya. Maghapon po, kinabukasan ay wala naman siyang paramdam. So, to cut the story short, hindi po nakapagbayad at alamin natin yung sagot ni attorney about dito. So, ito yung sagot ni attorney Dong. Ito yung sagot ni attorney Dong. Medyo mahirap talaga katransaksyon ng ilang nating kaibigan, lalo kung ito ay medyo sinungaling. Kaya lang, huwag po sana kayo gumaya sa iba na namamahiya sa social media sa taong hindi nakabayad ng utang dahil baka sa halip na kayo ay makasingil ay kayo ang masingil dahil sa kasong cyber libel at danyos. Hindi po license ang utang para hiyain ang isang tao. Maaring ito ay magpapababa lang ng inyong criminal liability pero hindi ganap na kayo ay walang pananagutan kung mapatunayan sa husgado na ang inyong layunin ay hiyain ang nangutang sa inyo. Ang Facebook ay social media ay hindi po collection agent para dito nyo idaan ang paniningil. Dahil dito kung may halong panghihiya ang isinasaad sa inyong post, ito po ay cyber libel at maaari po kayo mademanda at makulong sa ilalim ng batas na ito, Section 4 Article 4 Cybercrime Law in Relation Act 355 Revised Penal Code. Ang permiso po, lalo po kung ito ay ginawa lang sa salita, ay hindi basihan ng exception from criminal liability sa ilalim ng cybercrime law. Ibig sabihin, kung gagawin ninyo ang pag-post ay maaari lang bumaba ang penalty niyan pero hindi ka exempted sa criminal liability. Ito ay kung payag ang huwes na ikonsidera ang pagpayag ng biktima na kadalasan ay hindi pinapayagan dahil sa cyber law at special law, dahil ang cyber law ay special law. Sa ganitong sistema, maaaring isipin nyo na bakit po ganon? Ang umutang pa ang lalabas na victim at yung stress na ibinigay nito sa nagpautang ang perang nababaliwala pa yung mga pangako na hindi naman matutupad at puro pagpapaantay na lang ang sinasabi kung sila ay magkakapera, gayong hindi naman ganoon ang nagiging usapan bago pa manghiram. So, sa iba po kasi ang sistema na legalidad sa paniningil ng utang at iba din ang sistema sa panghihiya ng kapwa sa social media. Ang paniningil sa utang ay civil case, gayong criminal case naman sa panghihiya sa social media. Yun, di ba? Nakita nyo, ang liwanag yung sinabi ni Attorney Dong dito. Magkaiba po yun. Civil case, ang paniningil ng utang, at criminal case, ang pagpo-post sa social media ng taong hindi nakabayad ng utang. Sana naiintindihan nyo yung kaibahan ng bawat sinabi ng attorney na ito. Kita nyo, mas malinaw pa yung sinabi ni Attorney Dong dahil nakalagay doon kung saan nakabase sa cyber law yung kanyang binanggit na batas. At samantalang kay Attorney Samperer ay parang bagay kasi sa rapid point action, bias naman talaga lagi. Kung sino yung unang pumunta ron, yun yung laging panalo eh. Kaya parang yung kagad na pinapanigan nila. Ito dito, joke talaga totoo yun. Sasabihin nila hindi bias. Hindi ako niniwalang hindi bias yun. Kaya sa tagal ko nanonood tumigil na ako dahil nga nakikita ko na one-sided lagi ang kwento sa rapid point action. So yun mga kadyani, sana naintindihan nyo kung ano yung talagang mas nakapagsalita at mas nakapagbigay ng linaw na talagang hindi pwedeng i-post ang taong nangutang at ipahiya na scammer o magnanakaw at di nagbabayad ng utang yung taong nangutang. Pero tandaan ninyo, para maiwasan nyo hindi kayo post, magbayad na lang po tayo para kung sakasakal. Pero kung nakapagbayad naman kayo, katulad ng kasi mula pa lang nagbabayad na kayo noon pa, kumbaga nag-install na kayo ng halos mahigit pa sa utang ninyo, nakapagbayad kayo,
tapos nagkaroon lang ng time na hindi kayo nakapaghulog one time, tapos hindi pa kayo overdue, tapos pinopost na kayo, yes! Hindi kayo masasabihan na mandarangbong o scammer o hindi nagbabayad ng utang. Diba? At least alam nyo sarili nagbabayad kayo. Kasi kung wala farmer kayo, yun talaga mga hindi nagbabayad ng utang yan. So yan, ito lamang po mga ka-Johnny. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola.